mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Oh, Jimbo. Kamusta naman kayo mga buweks? Nakakalokang init-init ngayon. Nandito ako sa park ngayon. So, dito ako magba-vlog. O, Jimbo, ang ganda ng ano natin. Kabog! Winner na winner! Jimbo! Meron pang lake doon. Ayun, o. Ayan, may lake dyan. May mga ano dyan. May mga duck. Ayun, kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Sana okay lang kayo. Hello po sa mga nanonood dyan. 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell. And please like this video para mas updated din kayo sa mga chika natin everyday and night sa mundo ng pageantry. Jimwa. Thank you sa mga nag-like sa inyo ha. Anyway, ayun mga buweks. So, pasensya na kayo kung medyo ano ko magsalita. Busabos, charot. Nahihirapan kasi ako magsalita mga buweks. Ayan, kasi meron pang ano yung aking bunganga. Meron pang anesthesia. Kasi nagpaano ako. Ano? Nagpa-botox kasi ako, ayan. Sinubukan ko lang ang botox, ayun. So, ang sabi ng doktor, dalawa daw yung klase ng botox. Ayun, binigyan niya ng idea. I-share ko lang sa inyo. Yung isa yung parang static, static lines, or yung isa naman dynamic lines, parang ganon. Yung dynamic lines, yun daw talaga yung kailangang i-botox. Yung parang fine lines, parang ganon. Yun daw yung na-anuhan ng botox. Kumbaga, effective yun yung botox doon, no? Pero yung static, yung parang ayun, yung linya ko diyan, kailangan diyan opera, hindi yan madadala sa botox. Ayun, hindi siya ma-freeze, no? Kasi ano yan, kumbaga nasa basta yung mga ganyan, no, hindi na siya matatanggal unless mag-undergo ka ng surgery. Ayun, kasi bata pa lang ako, may lines na ako dito mga buweks. Pero okay lang naman. Sabi daw ng doktor, can't be bothered. Okay lang daw yan, no? But anyway, sabi niya, hindi naman daw kailangan pang i-botox yung pagbumuka ko. Pero daw kung gusto ko daw i-try, okay lang din naman. Kaya ayan, no? Pinatulan ko na, di ba? At saka pasensya na kayo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, magpapa-fillers ako. Kaya ang aking labi, alam niyo naman, no? Ayan, namamaga na. Di ba? Mas kumapal na siya ngayon. At saka mas pointed na. At saka ang aking chin, di ba? Oh, kita nyo yan, ha? May ano na yan. Anong tawag dito? Malamangga na yan, di ba? Para na yung Indo, di ba? Para na yung si Ivan Gunawan. Kita nyo? Nakita nyo yung pointed doon? Tapos lubog dito. Di ba? Natatawa ako. Anyway, ayun. Babalik pa ako dun next year kasi gusto ko pang pakapala ng konti yung aking labi, no? At saka padagdagan ito, na-enjoy ko siya. Ang ganda, oh. Medyo matigas-tigas siya ng konti, pero okay naman, di ba? Plakadong plakado. Anyway, mga buwek, sana happy kayo para sa akin. Kailangan natin magpaganda ng konti para maabot natin yung para ma-achieve natin yung beauty ni Tita Bel Lustre. Para hindi lang siya maganda na vlogger, di ba? Charing! Ayan, namimiss ko na tuloy yung aking tita. Hello, Tita Bel! Kamusta ka na? Thank you for inspiring me to be beautiful. Charat. Anyway, eto na nga, no, nakakaloka ito. Magsimula na nga tayo, puro tayo kalokohan. Anyway, mga buweks, eto na, no, nakakaloka ito since tomorrow na nga ang Miss Charm. Ayan, no, si Kayla Jean Carter na ating pambato, no? Ay talaga namang laban na laban din, diba? Ito ang mga tanong ng bayan, no? Ano daw ang magiging kapalaran ng ating pambatong si Kayla Jean Carter sa Miss Charm 2024 na ginaganap ngayon sa bansang Vichin? Ayan, nakakaloka ito, After daw na nangyari kay Atisa Manalo at saka kay Kirk Bondad. So alam naman natin, pag ginaganap ito sa Vichin, no? Ano na natin yung nangyayari dyan, di ba? May mga pamekos-mekos dyan. So, sana lang hindi mangyari ito kay Kayla Jean Carter. Kasi nakikita naman natin sorry. Nahihirapan kasi ako magsalita. Nakikita naman natin ang ating pambato ng Pilipinas, no? Ay talaga namang lumalaban din, di ba?
So sana suportahan niyo si Kayla Jean Carter. Maganda ang laban ni Kayla Jean Carter. Actually, sa totoo lang, ang gusto ko kay Kayla Jean Carter, ano siya, kahit na ganyan siya, yung sinasabing, yung medyo ano nga siya maglakad, no? Kasi nga yung floor may problema, at saka yung shoes na suot nila bago lang, no? So kahit na ganyan siya, ang nakikita ko sa kanya, ang pinakagusto ko sa kanya, yung confidence niya, no? Nakikita ko yung talagang kung paano siya umaura, hindi siya nahihiya, no? Na parang, ibig sabihin, hindi siya nahihiyang rumampa doon sa ano sa Miss Charm, no? Kung may hiya, siguro konting-konti lang. Kasi nga, ano siya first timer, di ba, sa mundo ng pageantry, lalong-lalo na sa international pageant. Naramdaman natin yan, nakita natin na may konting hiya, pero makikita mo pa rin, nalutang-nalutang ang kanyang full confidence, di ba? Nakakatuwa yan kay Kayla Jean Carter. But anyway, mga boys, sa tingin nyo, ano kaya yung magiging placement natin sa Miss Charm ngayong taon? Sa tingin nyo ba, magpe-penetrate si Kayla Jean Carter o ipapaimburnal ito ng mga Vichin? Ay, mag-ingay kayo sa ating comment section, no? Well, ang nakikita-kita ko lang dito, no? Since sa Vietnam nga ito ginaganap, of course, they will make the top 5, di ba? Ang Vichin. While the Philippines, alam nyo na, no? Ayoko mang isipin ito, pero kasi nangyari na sa atin to ng ilang beses, di ba? Baka mamaya semay lang tayo nito, o baka mamaya iligwak tayo. So titignan natin yan, no? Kahit na Diyosa or Diyosahan si Kayla Jean Carter, kung iisipin mo, ang kapambato nga natin sa ano, Diyosahan na eh. 'Di ba sa Miss Cosmo, 'di ba? Pero ayun, inignore, 'di ba? Nilaglag sa top 10 tapos si ano rin, si Kirk Bonda, 'di ba? So sobrang gwapo na nun na. Talagang pinaimbornal pa rin. So ang sabi dito, may nag-comment dito, candidates from the Philippines will not do good and place well at Vietnam because of the jealousy they had with the Philippines placing in many international beauty pageants, and they could never surpass. Sorry, may mga bango. It never surpassed ever since kahit nagpe-place sa ibang beauty contest. Vietnam is synonymous to cooking show in an international beauty contest. Well, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, no, etong Vietnam, parang tingin ko, parang ang purpose ba nila ganyan? Kumbaga, anong tawag dito, mag-host para mag-place sila. Kasi parang ganun yung nakikita natin, di ba? Lalo na nung last year sa Miss Earth, ayan, nakita natin, di ba, nag-place sila. Nakakaloka itong mga vichin na ito. Kumbaga, parang ginagawa nila, nagpapapageant sila doon, pero kailangan may placement yung kandidata nila, di ba? Talagang mekos-mekos ito. Okay ba yung ating microphone? Ito yung sinasabi ko sa inyo. And dapat yung bibigay ko ay Gaisel. Maganda to eh. Anyway, sana klaro yung dating natin, no? Para sa akin mga Bex, no, Philippines is very consistent. At yung si Kayla Jean Carter with her segment performance. Nakita naman natin na kahit na yung sinasabi lang yung lakad niya yung problema, okay lang yun. Hindi naman niya yung tinitignan sa sa Miss Charm, no? Sa mga beauty pageants ngayon, hindi na yung mga sinasabing malaking big deal, no? Ano na yan, beauty at saka utak na rin ang tinitignan na lang dyan sa sa beauty pageants. Hindi na yung pasarela si Denmark na sa Miss Universe, di ba? Kumbaga, sobrang ganda daw ni Denmark, so kaya pinanalo nila, no? Hindi naman siya pumapalo sa pasarela, di ba? So okay lang yan, wag natin masyadong gawing big deal yung yung pasarela niya. But there are other girls who really stood out din naman, no? So kung talagang may deserving din naman na makapag-penetrate, no, at manalo sa Miss Charm, so why not, di ba? Marami din kasi magaganda, and one of them si Namibia nga, di ba? So si Namibia, nagagandahan talaga ako sa kanya, at saka si Malaysia. So talaga nakikita ko rin na malakas si Malaysia talaga, sobrang lakas niya. At saka si Namibia, sobrang lakas nila, no? And the Latinas also. Maraming Latinas na magaganda. Si Brazil, ang ganda. Si Venezuela, maganda rin siya, di ba? And they're also slaying din naman, di ba? With, like itong si Puerto Rico. Ayan, maganda rin si Puerto Rico. Actually, leading nga si Puerto Rico sa mga, maraming pageant pages, no? Talagang leading siya. So, overall, si Kyla naman, parang nakikita ko siya talaga sa top 5 kung hindi lang talaga ito lulutuin sa Vietnam, no? Nakikita ko siya sa top 5. As for the crown, siguro kailangan niya talagang i-level up yung or increase yung kanyang chances, no?
Tama ba yun? Kailangan niyang i-level up yung sarili niya to increase her chances. Yan ang dapat gawin ni Kayla Jean Carter. Um, Vietnam credibility is losing talaga, no? It's honor dito sa sa pag-host nila every time, no? Dito sa bansa nila ng mga international pageant, di ba? And even allowing their former, candidates, di ba? Parang na mag-judge sila doon, di ba? Parang yung result nun parang parang unfair. Unfair talaga yung evaluation, no? Siyempre, unang-una dyan ang iaano nila diyan kumbaga yung kandidata nila, yung bansa nila, 'di ba? So makikita mo talaga yung mekos-mekos. So sana hindi sila kumukuha ng mga vichin na judges, 'di ba? Basta nguyens ang nag-host ng ng pageant, no? Alam mo na, expected mo na yung insecurities, no, nila sa Philippines, 'di ba? Kaya ako hindi na ako masyado nag-expect mga buwek, sa totoo lang, no. Ayokong mag-expect ng mataas. Kumbaga, wag na tayong umasa. Kumbaga, isa pa yan, ay yung Vietnamese, no? Pag nag-host talaga sila, ramdam na ramdam mo yung inggit sa Pilipinas. Sa totoo lang, akala ko dati itong mga Vietnamese, parang love tayo. Parang mas nakikita ko Malaysia pa or Malaysian candidates and fans pa. Yung talagang, suportado yung Pilipinas pagdating sa mundo ng pageantry. Kaya nakikita nyo, malakas si Malaysia, pinopost ko si Malaysia. Kasi, hindi yun, hindi yun fake. Kumbaga nalalakasan talaga ako kay Malaysia. At saka ang sarap i-hype ni Malaysia kasi etong mga pageant fans pages sa Malaysia, no? They're very calm. Hindi sila ugaling imburnal. Hindi nila tinatapakan ang Pilipinas. So mas magandang i-hype yung Malaysia kaysa dito sa ibang bansa na supit bahay natin, no? Ang sabi dito sa totoo lang, maganda siya. Pero may kulang sa rampa niya. Parang ang bigat ng paa niya na parang hirap siya sa heels. Well, totoo naman yun. Hirap nga siya sa heels kasi daw bago daw kasi may sponsors yung may sponsor yung footwear nila, no? May footwear sponsor. So nahihirapan talaga sila. Hindi lang siya. So wag na natin masyadong gawing big deal yun. Sabi pa dito, pero kung sa ganda, walang duda, maganda at sexy. At totoong-totoo naman yan. At talino, di ba? So, ayun. Um, Sana lang, no, si Kayla Jean Carter, siya ang tumubos nung mga niluto-luto nitong Vichin, no? Nang nag-host sila ng pageant ng Mr. World at saka kumirot. Parang pumitik. Pag yung gumanon ako, ayan, naramdaman ko. Ang arch. Hina-hina sa pagsasalita, mga boy. Baka sumabog yung labi ko. Di ba? So, sana si Kayla Jean Carter, yung tumubos, no? Yung tumubog ng mga niluto, no? Nitong Vichy na ito, ng mga utang nila sa Pilipinas. Ayun sa Miss World, Mr. World, at saka dyan sa Miss Cosmo, no? Nakakaloka itong mga Vichy na to. Watch out, but don't expect too much, di ba? So, ano lang tayo, manood-nood lang tayo, ganyan, no? Malas yung Vietnam sa Pilipinas, sa totoo lang, no? Yung mga Vichy na yan. Sila yung nagbibigay ng kamalasan sa Pilipinas pagdating sa mundo ng pageantry. Tignan mo, ilaban nila sa Indonesia, yung title na Miss Charm, ng Miss Cosmo. Ilaban nila yung mga ibang beauty queens nila sa Miss Universe. Tignan natin kung papalo yung beauty nila. Yung utak nila, tignan din natin, no? So, si Kyla Jean Carter, mga boys, she has a total package, no? Total package talaga siya. Sinasabi nung iba, the only problem daw with her, yung pasarela, wag na natin gawing big deal yon. So, okay na yun, naipaliwanag niya na nga yun sa comment niya kay Hey Adam, di ba? But I hope it will change in the finals, yung kanyang pasarela. Sana mas naaral niya yung, anong tawag dito? Yung entablado, mas nakabisado niya, pero kung hindi naman, okay lang yan. Kung talagang natatakot siya doon sa stage, kung madudulas siya, di ba may mga nadulas nga, si Vichy nadulas, di ba? So, okay lang yan. Basta ilaban niya lang ng bonggang-bongga, no? I love her, Kyla Jean Carter. Nakikita ko yung kanyang dedikasyon, no? Para maipaglaban ng Pilipinas sa international pageant. And definitely, obviously,
she has the potential to clinch the crown of Miss Charm 2024 na ginaganap ngayon sa bansang Vichin, no? Um, Sana lang talaga wag dayain kung deserving naman si Kayla Jean, di ba? Wag sanang dayain. Um, pag mga magagaling ang pag mga magagaling ang mga judges at fair yung and square, no, yung judgment nila, malamang pasok tayo diyan. Pasok ulit tayo diyan, no? Katulad doon kay kay McDonald, no, nung last 2 years ago ba yun? Yung Miss Charm na huli, yung nag-first runner-up siya, no? Pero ayun nga, syempre hangga't may mga Vichin diyan, no, at sa Vietnamese ginaganap ito, at yung mga judges diyan ay mga Vichin, eh alam nyo na, no? Eh hindi malabong maligwak din tayo sa imbornal. Kung talagang ipapa-imbornal nila tayo, Jiva. So manage your expectations na lang, Jiva. What else pa ba? Ano pa ba yung kaya nilang gawin, di ba? Parang look what happened with Atisa Manalo and Kirk Bonda, Jiva. Nakakaloka. And sino pa ba yung mga susunod dyan, di ba? At sa totoo lang mga Bwex, no, kaya gustong-gusto mag-host ng mga Vichin, ayan ha, sa beauty pageants, international pageant ha. Siyempre nga naman, dyan sila may powers, no, naman mekos-mekos. Alam nyo na, no, ang pageant. Kumbaga kontrolado nila talaga, di ba? Ang international pageant, pag dyan hinuhost sa kanila, di ba, may mga powers silang kailangang or kayang-kayang patakbuhin dyan sa Vichin para mag-place yung kanilang kandidata, di ba? Niligwak na nila ang Pilipinas, tapos pagkatapos nilang iligwak ang Pilipinas, isisingit naman nila ng bonggang-bongga yung candidates nila, di ba? Nakakaloka yan. Para sila na ang magiging powerhouse sa mundo ng pageantry, di ba? Napaka-trying hard talaga. Magic sarap ng mga Vichin talaga. Hindi nawawala sa mundo ng pageantry, no? Talagang lahat ng recados ay talagang ibubudbud nila doon para maging malasa yung niluluto nila, di ba? No comment na lang dito paglutong Vichin, walang imposible sa kanila, no? Kahit na hindi masarap ang pagkain na niluluto nila, pag nilagyan na nila ng magic sarap, eh alam niyo na yung mangyayari, no? Mekos Mekos is coming talaga mga buwek. So ayan, kaya wag na kayo masyado mag-expect. So ayun nga mga buweks, no? Pasensya na kayo, nahihirapan ako magsalita mga buweks, yung labi ko kasi parang siya, nanigas. Eto naman, punta naman tayo dito sa mga Indo. Nakakaloka naman ito mga Indo, di ba? Ang sabi daw, ang mga Indonesian fans daw, no? Magse-celebrate na daw sila. Ayan, magse-celebrate na daw sila. Dahil daw posible na makuha nila ang corona sa Miss Charm, di ba? Ayan, ito daw ay dahil sa new era na sila sa mundo ng pageantry. Powerhouse nga sila, di ba? Sa Asia. Totoo ba ito? Nakakaloka itong mga Indo. Kasi nga sa supranational, nag-first runner-up, ay hindi, nag-winner yung kanilang kandidata, no, si Harashta. Tapos sa Miss Cosmo naman, winner din ang kanilang Indonesian candidate, no? Sa Miss International naman, ano ba, nag-third runner-up ba sila? Hindi ko na matandaan. Tapos in fairness naman, yung kanila namang kandidata dito sa Miss Charm, nagagandahan naman ako sa kanya. Simple yung beauty niya, gusto ko, o pati yung styling niya, gustong-gusto ko talaga, no? Siguro kung manalo itong mga ito, ewan ko titignan natin yung performance ni Indonesia tomorrow, pero nung preliminary, maganda-ganda yung performance ni Indonesia, pero kung hindi siya magpe-perform sa finals, tapos biglang siya yung mananalo, panigurado, nagkaroon na naman ito ng mekos-mekos, luto-luto, di ba? So kaya nga ayan, no, siguro itong mga Indo na ito, meron silang lakas ng loob na mag-celebrate ng mas maaga kasi nga alam nyo na, no, baka mamaya sigurado na sila at ang tawag dito, natimbrihan na nila, natunugan na nila, baka na naman mamaya binili na naman nila ang corona sa international pageant, diba? Iba talaga ang power ng mga Southeast Asians, diba? Lalo na ang Indonesia, sa totoo lang. Kasi ang Indonesia talaga, hindi naman sa namamayagpag din naman, sa totoo lang, no, ang Indonesia. Kaya nga lang, ang sabi daw ng iba, binibili daw nitong mga ito ang corona. Pero minsan kasi ang hirap din magsalita kung wala naman tayong resibo, di ba? Siguro talagang bet lang sila ng organization or siguro rin may mekos-mekos rin, di ba? So, hindi natin talaga alam. So, makikita mo na lang yan kung hindi nag-perform ang Indonesia or ang Thailand. In fairness, ang Thailand, di ba? Philippines, ayan, and Vietnam, di ba?
Kung hindi sila nag-perform tapos nakoronahan, alam nyo na, talagang may mekos-mekos na nangyayari dito, di ba? In real life, sa totoo lang mga Bex, no, magkakasundo naman talaga yung mga bansa natin. Hindi naman tayo magkakaaway, di ba? Pagdating lang talaga sa mundo ng pageantry, grabe talaga ang bashing at hate sa isa't isa. Di ba? Grabe talaga. Pero nakaka-proud talagang, alam mo yun, yung maging anong tawag dito? Isa sa mga miyembro no sa Southeast Asia, yung bansa, ibig sabihin tayo as a Filipino, maging Southeast Asian ano, ah person, people, gano'n, no? Hindi ko na alam yung sasabihin ko. Nawala sa isip ko. Basta ay ang sarap ng feeling maging Southeast Asian, no? Kasi parang, kumbaga, kahit yung mga Latik, di ba? Kahit yung mga Americans, tinitingala tayo, di ba? So, ayun, nakakatuwa lang. Kumbaga, um, nasa-separate ang real life sa pageantry, 'di ba? So okay naman yung mga bansa natin pero pagdating talaga sa pageantry, talagang diyan nagwawardahan. Kasi nga daw, ang sabi nga din ng mga Indo at saka mga Chai-Chai, powerhouse na daw sila, 'di ba? So ano yung powerhouse of power bank ba? Charot. Okay lang, sa totoo lang no, mas marami pa naman ang nakuha ng ibig sabihin yung mga nakuhang crown ng Philippines, diba? Kahit na makuha nila itong Miss Char, mas marami pa naman tayong corona kaysa sa kanila, di ba mga Bex? Minsan, may iisip mo, hayaan na nga lang natin sila or yung iba, di ba? Kumbaga, magsaya sila, sige, okay lang yan. Total, tayo naman, alam naman ng mga tao, alam naman natin sa sarili natin, no? Kumbaga, na tayo talaga yung center of attraction pagdating sa international pageant, di ba? Kumbaga, pag may mga pageants na, alam mo yun, pag dumating na dyan yung Philippines, kumbaga kinakatakutan talaga ang Philippines, di ba? Dahil nga ang galing natin sa mundo ng pageantry internationally, at saka ang tatalino pa, ang gaganda pa ng mga kandidata natin, di ba? Matalino, maganda, perfect package, di ba? Hindi nakakasawa ang beauty. Ika nga nila hayaan na sila para wala na, kumbaga, para wala na kayong makalaban, di ba? So, hayaan nyo na lang sila. Kumbaga, ihiwalay natin yung sarili natin sa kanila. Kasi nga, iba rin talaga yung level natin pagdating sa mundo ng pageantry, di ba? So, syempre, ito namang mga vichin, nakikisalo din sa mga ganyan-ganyan, no? So, feeling entitled din itong mga vichin na ito. Feeling nila nakatungtong sila ng top 5, naka-placement sila sa Miss Cosmo, feeling naman nila talagang powerhouse na rin sila, di ba? Kiniklaim na nila yan. If physically, sa totoo lang, Miss Charm is more wow, but politely. And maybe intelligence is indeed a visible Supra and Cosmo, no? Kasi sa Supra, at saka sa Cosmo, diyan talaga yung inaano nila yung may debate diyan sa Cosmo, 'di ba? Sa Supra naman, may ano din diyan, may Supra chat, 'di ba? Tapos may mga kudaan diyan. Dito naman sa Miss Charm, more on ano sila tingin ko more on physically yung tinitignan nila, yung pati yung fest, no? Nagkataon lang na siguro si Brazil, bukod sa maganda rin naman si Brazil nung huling Miss Charm, no? Maganda rin naman siya, in fairness, may pagka-matured lang yung itsura. Bukod pa doon, maganda yung katawan niya at saka magaling siyang kumuda. Kaya rin siguro nanalo ito, no? But tingin ko kasi pag Miss Charm, charm yung pinag-uusapan, so fest ito at saka beauty, no? So, ayun. Kaya nga lang, itong Miss Supranational at saka Miss Cosmo, alam na nga silang, kumbaga, more on kudaan. Pero ngayon, medyo bumagsak na rin yung ano ko sa Miss Cosmo kasi, ibig sabihin sa Miss Supranational at saka sa Miss Cosmo, tama. Kasi, di ba, imbis na kudaan, yung i-expect mo dyan na magpe-penetrate, no, yung makuda, parang bias-bias na rin itong supranational. Sa totoo lang, kaya nawalan na rin ako ng gana dito Lalo na itong Miss Cosmo, no? Hindi, kumbaga, yung kandidata nilang last two standing, hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi nila doon. Nakakaloka. Sa Miss Supranational naman, ngayon, pasemplang yung mga sagutan ng mga kandidata doon, hindi nanalo. Si Pauline Amilings na nga lang, di ba? Kung tutuusin lang, talagang plakadong-plakado ang sagot ni Pauline Amilings doon, pero hindi rin siya pinanalo, di ba? Nakakaloka. Kung ano-ano na lang yung mga pinaggagawa nila, Jiva. Lalo na itong Miss Charm, nawala ng ano nito, mawawala ang credibility nito pag nagpamekos-mekos sila. Yung supranational nga, nawala na yung credibility, di ba? Kasi nga, obvious na, alam na ng mga latik, alam na ng mga, anong tawag dito, na mga
pageant lovers, pageant fans na itong Miss Supranational talaga namang may pamekos-mekos na bias ito di ba? So nawala na rin ang credibility nito. Kumbaga ang inaasahan na lang ng mga pageant fans diyan yung kanilang pasabog na production, di ba? So kaya nai-enjoy pa rin natin yan. Pero kung tutusin mo paimbornal na rin ito sa Supranational. Tapos itong ang Miss Cosma unang taon pa lang, lumagapak na ng bonggang-bongga. Sobrang taas ng lipad nila pagbagsak ayon. Sabog, di ba? Nakakaloka. Kaya itong Miss Charm, kailangan galingan nila, di ba? So, ayun, you must at least win major crowns. Sa totoo lang, no? Be thankful that you won some minor pageants itong mga Indo, no? And don't brag down other country. Kasi nga sinasabi nila na powerhouse na daw sila, pero daw yung Philippines daw, ayon, wala na tayong lakas, wala na tayong mga magaganda malalakas na kandidata na ipinapadala sa international pageants. Kasi nga, naubusan na daw tayo at hindi na daw tayo powerhouse. Madalas daw naliligwak daw tayo sa mga major pageants. Ayan ang mga sinasabi nila. Hindi daw katulad ng Indonesia, plakadong-plakado daw ang mga kandidata nila every year. O, Jimba, you're a long way to compete with the Philippines. Sana iba muna yung i-compete nila, no? Yung mga hindi powerhouse, yung mga kalebel nila, kesa hinahanay nila or talagang feeling nila nalagpasan na nila ang Pilipinas, di ba? Masyadong mapagmataas itong mga Indo na ito. Ang aga nilang magyabang, bakit sila ganyan, no? Porque nakakuha lang sila ng mga crowns, sa mga minor crowns parang feeling nila talagang na sila, parang naasungkit sila ng major or big four pageants crown, no? Parang ganun hindi naman. So, kumbaga nakatikim lang ng konting biyaya, no, sa pageantry. Pero akala nila major crowns na yung nasungkit nitong mga Indo na ito, nakakaloka. Ang sarap pagbubonyatan nitong mga ito para magising-gising pag nauntog sa mga kamao ko, no? Charot. At syempre, ito pa mga Bex, no, nakakaloka naman ito. Syempre, kagabi, no, ang Miss Cosmo Organization, nawindang ako, mga Bex. Nasa Instagram ako, naghahanap ako ng mga may content doon. Kasi sa Instagram na ako ngayon naghahanap ng mga content, mas marami kasi doon. So ngayon nagulat ako, biglang bumulaga sa akin ang post ng Miss Cosmo at talaga namang biglang nagparamdam ito. Nagulat ako nandun si Atisa Manalo, di ba? Kumbaga, hindi pa ba nila alam, hindi pa ba sila aware na si Atisa Manalo in-unfollow na ang kanilang social media accounts, di ba? Talagang, ay nako, itong Miss Cosmo ano rin ito, papansin din ito for a clout, no? Kasi nga, syempre, kung iisipin nyo yung engagement nila, sobrang mababa after nilang pinaimbornal sa top 5 si Atisa Manalo, di ba? Nakakaloka. Ang sabi nga dito, ang Miss Cosmo daw ay ibinida si Atisa Manalo, kaya nga agad na nag-screenshot ako at saka pinost ito sa aking social media accounts, di ba? Parang parang totoo yung mga sinasabi na, at saka yung naiisip ko na nagpapapansin talaga itong organization na ito para sa extra engagement nila, di ba? Anong masasabi niyo mga Buwex? Yan talagang nakikita-kita ko dyan sa totoo lang, no? Parang, ay nako, basag na basag kasi yung kanilang engagement, di ba? Kitang-kita naman natin na halos walang nagla-likes doon sa mga posts nila, walang nagre-reactions, walang nagko-comments, walang masyadong nanonood, di ba? Puro mga Indo na lang ang nagko-comment doon, di ba? Kahit na anong social media platform nila, kahit nga yung mga Miss Cosmo na video nila sa YouTube, lagapak na lagapak ang yung anong tawag dito, yung views doon. Kahit na yung nag-announce sila ng ang Miss Cosmo daw gaganapin daw sa December sa bansang Vietnam pa rin. Ayaw nang maniwala ng mga pageant fans, lalo na ang mga latik. Siyempre, alam nila, no? Alam nilang mga latik na kung ano yung ginawa sa mga kandidata nila, di ba? Itong unang-una ng Miss Cosmo, talaga namang pamekos-mekos yung ang sinasabi pa nga dito, no? Ang caption, ito ang taray ng caption, Ang sabi dito, our stunning queen from the Philippines, Maria Atisa Manalo, totally rocked Miss Cosmo 2024 with her amazing performances. Her smile is a treasure that will always be remembered. It lit up the whole stage and backstage. O, di ba? Ang taray ng caption, kaya talagang nag-post ka agad ako. So, ang masasabi ko lang, ilabas nyo para matuwa-tuwa kami, no?
yung buong or yung full video ng Miss Cosmo closed door interview. Kasi yung nilabas nila yung kay Ketut at saka kay Thailand parang edited na talaga. Well, edited naman talaga. Pero parang retake, no, para mas maging maganda yung bulaan ng bunganga nila, no. Ilabas nila lahat pati yung original na video para malaman natin, magkaroon tayo ng peace of mind kung bakit ba talaga napaimburnal si Atisa Manalo, 'di ba? Nakakaloka ito. Ang sinasabi nila dito Atisa Manalo totally rocked Miss Cosmo 2024 with her amazing performances. And nirock pala niya ang Miss Cosmo stage, di ba? Tapos yung amazing pala yung kanyang performances, di ba? Tapos ano daw, nilit up niya daw ang buong stage at backstage. O bakit niyo ipinaimbornal? So yun ang hindi namin maintindihan. Paki-explain ito, di ba? We need wait lang ha. We need an explanation and acceptable reason, di ba? Bakit napaimburnal si Atisa Manalo sa top 5, di ba? Etong Miss Cosmo na ito, ewan ko na lang, wala na akong masabi dito, mga boys, no? The best naman talaga siya, no, si Atisa Manalo, kahit pa sa ang larangan ng beauty pageants. Alam natin yan, first runner-up yan ng Miss International. Kumbaga, first runner-up yan ni Catriona Gray sa Binibining Pilipinas, no? Kung sino pa yung mga nag-judge doon, no? Siguro talaga nagkataon lang na minala si Atisa Manalo dahil yung mga judges doon, alam nyo na, no? Talagang lalong-lalo na itong si Doraemon, no? Talagang minaster chef nila ang pagluluto, no? Kinuha nila talaga yung malasang-malasang ingredient ng Magic Sarap para, alam nyo yon, manalo itong si Indo, di ba? Mag first runner up si Chai Chai, di ba? At makapasok ang bansang Vichin sa top 5, di ba? For a cloud talaga itong Miss Cosmo sa totoo lang, no. Obviously, kasi nga ayan, no, obviously burado na sila at wala nang ratings na nakukuha sa pageant fans, hindi lang sa Pilipinas, well, majority Philippines. Umingay lang naman ang Miss Cosmo dahil sa Pilipinas, di ba? Well, pinaimburnal nila tayo sa top 5 na deserving naman talaga si Atisa Manalo. Kaya ngayon, bagsak ang ratings kahit na sa mga latik, no? Kasi sabi nila ayan nga, ang sabi nila, no? We walk, we don't talk, di ba? Nakakaloka. First show pa lang ng Miss Cosmo, first show pa lang, 'di ba? Ginamit na ng bonggang-bongga si Atisa Manalo para sumikat yung kanilang pageant, no? Tapos hanggang ngayon, hanggang sa huli, nalaus na ang kanilang beauty pageants at ginagamit na naman nga nila itong si Atisa Manalo sa kanilang pa-clout, no? Nakakaloka itong Miss Cosmo. Well, sa part naman, naiintindihan ko naman na part si Atisa Manalo ng history. Pero bakit si Atisa Manalo yung pinopost nila? Ang aga naman yata magbalik tanaw, di ba? Kumbaga, dapat maiintindihan ko pa yan kung ipopost nila yan by next year, ganyan, no? Pagbabalik tanaw, di ba? Dapat mag-focus muna sila sa winners nila, no? Sa first runner-up. At saka kay Ketut, di ba? Bakit wala bang masyadong engagement sa mga reyna nila? Di ba? Kasi ganito ang strategy niya, mga boys, no? Siyempre, ang organization, like Miss Universe, no, ipopost nila ang Philippines. Siyempre, pag nakita ng mga pageant fans, magkakaroon ng views, million-million. Obviously, majority dyan, Filipino. Parang yan, parang TikTok yan, parang YouTube yan. Once na nanonood ka, or sa Facebook, once na nanonood ka, doon sa video nila, lalabas sa feeds mo. Yung huling pinanooran mo, no? Ibig sabihin, nakuha na kumbaga, ano ba tawag dito? Computer generated na syempre may interest ka, pinanood mo yung video sa sa channel na yun or sa ano ba yan? Sa channel na yun o kaya sa account na yon. So ibig sabihin na na ni Instagram, ni YouTube, ni Facebook or kahit na ano pang social media, TikTok, na pick up na nila na may interest ka doon sa video na pinanood mo. Kaya lalabas at lalabas yan sa feeds nyo, di ba? Ganyan ang strategy ng mga organization, lalo na itong Miss Universe. At ang ano ba yan? Miss Universe at saka itong ang Miss Cosmo, di ba? Alam nyo na. Focus na lang sa winner nyo, sa Miss Cosmo, di ba? Maganda din naman siya in fairness. Stop making us feel like
We need to thank you for that, di ba? Parang may utang na loob pa kami sa inyo. We do not need that treatment, no? And we don't need you sa totoo lang, no? At isa Manalo, with or without a crown, reyna pa rin namin yan. Nag-iisang reyna pa rin namin yan. First runner-up lang naman sa Miss International, di ba? So what's the point of recognizing her on their page now when they didn't even acknowledge her on pageant night, di ba? So nakakaloka talagang for clout itong Miss Cosmo. This is totally a bullshit, no? Sa totoo lang, they are just doing it for a clout talaga. Obviously, obvious na obvious, no? Kung yan ang pinanalo nyo, si Atisa Manalo, first edition pa lang mga buweks, no? Ng Miss Cosmo, eh di sana hindi sila nahihirapan ng ganyan, magganyan-ganyan, di ba? Eh di sana sobrang ingay ng kanilang Miss Cosmo organization, di ba? Hindi ngayon, pinaimburnal nyo siya sa top 5 sa Atisa Manalo, kaya ayun, yan ang napapala nyo, babang-baba na ba? Kaya nga ang sinasabi ng mga tao, nalugi na ng bonggang-bongga ang Miss Cosmo, di ba? Nakarma na daw ito, di ba? Nakakarma na sila sa pinaggagawa nila, no? Ni Bawang, ayan na, sa mga laro nila, di ba? First edition pa lang ng Cosmo, sana maingay ito kung pinanalo nyo si Atisa Manalo or pinasok nyo man lang sa top 5, no? Para nakita namin yung reason talaga kung bakit siya napaimburnal sa top 5, di ba? Kaso sinayang nyo nga so ngayon nga kayo, di ba? Nakakaloka kayo. Sa totoo lang, mas maingay pa yung Miss Grand International ni Papa Nawat, di ba? This year, yung pageant niya, di ba? Natambakan sila ng Miss Grand International ni Papa Nawat, di ba? Kaya talaga namang nag-iingay itong si Bawang. Nakakaloka itong si Bawang. Ayoko na sa'yo, Bawang. Ngayon na nila naisip yan, no? Ngayon na nila naisip na mag-ingay ng ganyan. Kasi nga wala na yung engagement nila Ramdam na kasi nila, ramdam na nila na hindi sila pinag-uusapan, di ba? Kumbaga, kahit yung sa mga latik, no? Sa mga latik, talagang galit din sa pageant na yan, Sa totoo lang, yung ginawa nila sa latik, no? Ang ganda-ganda ng Venezuela. Diyos ko Lord, pinaimbornan nila. Nagsimula ng parang manligaw itong atong Miss Cosmo organization sa Pilipinas. Nagsimula ng manligaw na naman ang Miss Cosmo organization sa Pilipinas, no? At tayo, syempre, mauuto na naman tayo. Wag na tayong wag na tayong pauto dito sa Miss Cosmo na ito, no? Sa totoo lang. Kumbaga, nakakadala yung unang pagkakataon na pinaimbor na lang Pilipinas, di ba? Bakit hindi ba napapaingay ni Ketut, no, ng kanilang title holder, ang Miss Cosmo na yan, ha? Kumbaga, Cosmo, wag na kayong magkamali na gamitin na naman ang Pilipinas, di ba? Nagpaparamdam kayo for a clout, nakakaloka kayo. Lalo nyo nang ginagalit ang mga Pilipino. Hindi nyo alam kung paano magalit ang mga Pinoy, lalong-lalo na sa mundo ng pageantry. Pag kami ginalit nyo, parang para kayong daig nyo pa yung nagtampo sa bigas, sa biyaya, no? Good luck na lang sa inyo. Totally rock daw no? Totally rock, di ba? So, nasaan yung rock doon? Pinaimburnal sa top 5. Pero pagdating nga sa top 5, nilaglag, di ba? Nakakaloka itong si Bawang. Wag kami, Miss Cosmo, nakakaloka kayo. Di sana siya yung pinanalo nyo, She rock the stage pala, di ba? Ina-high blood nyo na naman ako, mga utsisera kayo. Mga charotera kayo, tapos ibibida nyo si Atisa Manalo dyan sa account nyo para umingay yung yung Miss Cosmo, di ba? Nakakaloka kayo. Ibida nyo si Indonesia, wag si Philippines, di ba? Wag si Atisa Manalo, di ba? Anong tawag dito? Inunfollow na nga kayo Talagang nang aasar pa tong Miss Cosmo organization Poor engagement kasi sila, no? Because Indonesia can talk. Cannot talk. So, just let her walk na lang, di ba? Mukhang nahimasmasan na ang Miss Cosmo organization. Kasi nga, syempre, nasa mga Pinoy pa rin ang huling halakhak, di ba? Huling halakhak. Hindi natin yan, kumbaga hindi natin pinagpipilitan sa kanila na i-hype si Atisa Manalo para lang mapansin si Atisa Manalo sa Miss Cosmo account nila, no? Hindi natin kailangan yan. Dahil sa totoo lang, no, mas sikat pa
si Atisa Manalo kaysa sa Miss Cosmo organization na yun. Tignan nyo naman yung following nila sa Instagram. Mas marami pang following sa Atisa Manalo. 400,000 plus. Si Indu, Diyos ko 200,000 lang yata, di ba? Nakakaloka. Hindi na pumalo ng mataas. Kumbaga, nagpaakampante sila. Akala nila pag pinanalo nila si Indo, lalakas ang Miss Cosmo nila sa Indonesia. Kasi siguro naniniwala sila na new powerhouse na ang Indonesia. Ayan na ngayon. So, ayan na napapala nyo na ngayon, no? Ang kapal ng mga mukha nito, di ba? Lalo na itong si Disney Doraemon na nag-judge doon. Na paano mo iisipin na di ka libreng judge yun? Tinanong kung ano yung favorite Disney princess mo. Sinagot si Doraemon. Nakakaloka. Yan kasi biglang tumahimik ang Miss Cash mo, di ba? Miss Cash mo. Tapos ngayon gusto nila mag-ingay sa pamamagitan ni Atisa Manalo, di ba? Nagpapabango sa mga Pilipino pageant fans ang Miss Cosmo organization, obviously, di ba? Kasi nga lagapak kasi sila yung pageant na yan, di ba? Kaya nagpapapansin na naman sila. Nagkamali kasi sila ng pinili, no? Well, wag natin sabihin nagkamali. Hindi naman mali si Indonesia. Hindi niya naman kasalanan na siya yung nanalo, no? Ang mali talaga diyan ang Miss Cosmo organization kasi nga sila yung pumili talaga, no? Dapat si Philippines yan. Ano ba yan? Kung si Philippines talaga ang pinili nyo, panalong-panalo ang Miss Cosmo organization. Papampam din tong si Bawang, sobrang papampam, no? Itong organization na ito. Wala na kasing followers. Bumagsak ang kanilang followers sa Instagram, sa Facebook, at saka yung kanilang mga subscribers, di ba? Sa YouTube channel. Kachipan, no? Kachipan, ginagamit na naman ang Pilipinas, no? Ba't di na lang nila ibandera yung kandidata nilang nanalo, di ba? Kahit na ano pang gawin nila nitong Miss Cosmo, mukha na talagang kachipan yung beauty pageants nila sa totoo lang, no? Dahil sa mga pamekos-mekos nila. Buti nga sa inyo, di ba? Buti yan sa inyo di ba? Kung totoo man yung sinasabi nilang nakakarma na kayo, buti yan talaga sa inyo. Deserve nyo yan, no? Big karma nila yan. Yung sinasabi nga doon sa mga comment section, big karma nila yan kung totoo mang nakakarma sila, no? Talagang siguro nalulugi ng organization. Siguro hindi nila magawa yung sinasabi nila mga pasabog nila na magta-travel dito, magta-travel doon. Kita nyo nga, di ba? Yung nagpunta si Katot at saka si Bawang sa Jakarta. Sa Jakarta ba yun? Sa Bali? Sa Jakarta yata. From Vietnam. Akala ko ba meron silang private jet plane, di ba? Bakit nasa economy sila, di ba? Nakakaloka. Mekos-mekos din itong si Bawang, nakakaloka. Wag kami, tigilan nyo kami, no? Paano yung pinanalo nila, no? Itong si Ketot Permata, Julia Street. Walang fan base, di ba? Walang masyadong fan base. Kumbaga kung kay Atisa Manalo yan, di ba? Ngayon, ang Miss Cosmo talagang nilalangaw ng bonggang-bongga. Kumbaga, hindi pinag-uusapan ng bonggang-bonggang Miss Cosmo na ito, di ba? Biglang nawala sa ere ang Miss Cosmo. Talagang napag-iwanan ito, di ba? Hindi kasi ginamit ang common sense ang Miss Cosmo, di ba? Dapat aware sila kung sino talaga ang powerhouse sa mundo ng pageantry. Well, since nga talagang mga insecure ang palaka itong mga vichin na ito, kaya talagang pinaimbornan nila ang Pilipinas. Kasi alam nila, pag si Atisa Manalo ay humawak ng mikropono, ay talaga namang bubula ang bunganga nito, no? Wala silang dahilan para ipaimburnal sa Atisa Manalo sa top 2 pag bumula ang bunganga nito or sa top 5, di ba? Talagang nilaglag nila sa top 5 Kasi nga, alam nila, yung mga posibleng mangyari, no, mapapahiya sila kung pinasok nila sa Atisa Manalo sa top 5, tapos bumula ang bunganga nito, tapos inilaglag nila, mapapahiya talaga sila, no? Kalokohan na ito. Naglolokohan na lang tayo dito sa Miss Cosmo, no? Sabihin nyo pang pinaingay or paingay sa organization kasi nga nag-crown kayo ng ng wrong winner. Sabihin nyo pa na magpapaingay ang organization nyo kasi sinasabi nyo na bagong powerhouse itong Indonesia. So ano na nangyari ngayon? Umingay ba kayo? Di ba hindi? Mas maingay pa sa inyo yung baba ko at saka yung aking magandang labi ngayon. Di ba? Nakakaloka kayo. Grabe kayo. Mas maingay pa yung maganda kong mamahaling labi, di ba? At saka yung aking baba ngayon na malaivan gunawan, di ba? Ayan, pag pinadagdagan ko pa yan, magiging mangga na rin. Mangganis na rin ako, mga buwengs. Di ba nakakaloka? Nga,
nga kung nga itong mga ito ngayon kasi kaya ayan no, talagang napaimburnal na kayo, di ba? Mga leche kayo, mga tae kayo. Namatay na kasi ng tuluyan yung pageant na yan kasi nga wala nang kumikilala diyan. Tapos na ang Miss Cosmo pero gamit na gamit pa rin si Atisa Manalo sa kachipan nitong pageant na ito. Sobrang kachipan. Akala naman nila pag nilagay nila si Atisa Manalo diyan magiging high caliber na naman yung ano nila, yung pageant nila. Kahit na ano pang gawin nila, balibalik na rin yung mundo, nakatatak na sa mga isip ng mga Pilipino at mga Latin na kachipan itong Miss Cosmo na ito, shadow. Shadow lang kayo ng Miss Universe, di ba? Never kayong magiging Miss Universe. Never nyo mauungusan ng Miss Universe. Marami pa kayong imemekos-mekos bago nyo pa marating yan. Marami pa kayong kakaining bigas, no? Bago nyo pa marating yan. Nakakaloka kayong mga pilingera. Shadow ng Miss Universe ang Miss Cosmo, di ba? Kupal itong mga ito. Talagang tagus-tagusan sa buto ang pagkakupal nitong mga ito, no? Papansin yan sila sa totoo lang, no? Para, alam niyo, pansinin yung page nila, di ba? Lalo na mga Pilipino. Siyempre, tayo naman, no? Next year, siguro, magpapagamit na naman tayo. Pero wag na kayong mga bumoto-boto. Siyempre, magpapadala pa rin ang ano diyan, ang Miss Philippines ang kandidata diyan, no? Ng, Miss Philippines natin, no? Representative. Sana natuto na kayong lahat, no? Ako natuto na ako. Wag na kayong bumoto-boto sa ganyan. Doon na lang kayong bumoto sa MGI, libre pa. 'Di ba? Kaysa dito nangungulembat lang ng mga datong sa mga Pilipino, 'di ba? Hindi nila magampanan yung mga sinasabi nila magiging pasabog nila na magta-travel na ganito ganyan. Parang ilang buwan na nakakalipas ang Miss Cosmo, 'di ba? Mas na marami pang na-travel ang Miss Grand International title holder at saka nag-placement doon, 'di ba? Sila ilang buwan, October, November, December, 2 buwan, 3 buwan na yung nakakalipas mga Bex kasi October 6 yan O saan pa lang nakakapunta si Ketut? Sa ano pa lang? Sa Indonesia pa lang at saka sa Greece pa lang. Di ba? Etong Miss Grand International nakapag-Korea na agad-agad, di ba? Tapos yung mga kandidata nakabalik na sa mga nila, sa mga countries nila, yung flights nila sagot pa ng organization, di ba? At saka nakita nyo naman yung nila, business class silang lahat. Di ba? Nakakaloka. Patawa itong Miss Cosmo, no? Patawa sila, di ba? Paano dadami yung paano dadami yung magfa-follow sa kanila kung ganyan sila, di ba? Pinaglololoko lang nila yung Pilipinas, di ba? Binida o ginamit lang si Atisa Manalo na naman, no? Nakakaloka ito. Hindi yan binibida, tingin ko ginagamit talaga. Sa totoo lang si Atisa Manalo, kaya nila pinost yan, no? Tapos sa votings, 'di ba? Mataas tayo 'di ba? Ang taas natin 'yan. Syempre, todo tayo diyan. Todo suporta tayo sa Miss Cosmo. Tangina, lumipad pa nga ako from Australia to Vietnam 'di ba? Para lang sa Miss Cosmo. Tapos ganyan pala ang gagawin, no? Sumikat ang Miss Cosmo sa pageantry dahil sa Philippines. Kaya ngayon, ganyan ang ginagawa nila. Akala nila magkakandara pa tayo sa kanila. Pwede ba? Di ba? Where is Indonesia? Di ba? Where is Ketut, Permata Julia Street? Ba't hindi siya yung i-hype nyo dyan sa inyong account, di ba? Bakit kailangan si Atisa Manalo? Ang Philippines, nakakaloka kayo. Bakit hindi si Indonesia ang ibida nyo dyan? Siya naman yung nanalo, di ba? O kaya si Disney Princess Doraemon daw. Sabi ng mga kababayan natin, di ba? Gagamitin lang pala sa Philippines, 'di ba? Tapos na ang Miss Cosmo hanggang ngayon ginagamit pa rin sa Philippines, 'di ba? Hindi ito hindi ito palubag loob Parang ang dating nito pandagdag sama ng loob sa mga Pilipino, no? Pinapamukha pa sa atin na na dinaya nilang ang resulta ni Atisa Manalo sa Miss Cosmo, 'di ba? Nakakaloka itong mga ito. Talagang ay nako, wala akong masabi dito sa Miss Cosmo. Ngayon pa, after good cooking, no? Sa tingin nyo, maniniwala pa kami sa inyo, di ba? Nagpapabango na naman ang Miss Cosmo Organization sa mga Pinoy. Mga kababayan kong Pinoy, nako, madala na kayo. Sana nadala na kayo, no? Mga epal yung mga yan, Diyos ko. Grabe, business. Kaya talagang sa Philippines sila ngayon nag-iingay, no? Lumalapit. Kasi alam nila mga Pilipino, mga uto-uto, di ba? Kakatapos lang nila magluto, ayaw nilang ayaw nilang magpaawa, di ba? Ayun, nilangaw ang kanilang niluto. Katatapos lang nilang magluto, ngayon, magluluto na naman sila sa pamamagitan ng paggamit nila sa Pilipinas at kay Atisa Manalo. Di ba? Hindi nga natin alam, Diyos ko, nagulat na lang ako, nandyan pa pala yan, di ba? Hindi pa ba sila nagsawa? Nakakaloka, di ba? Ano kayang ina-expect pa nila sa Philippines at saka kay Atisa Manalo? Siyempre,
siguro bukod sa pa-clout, no, sa paingay sa organization nila, ano pa kaya yung mga plano nila? Siguro may mga plano pa itong si Bawang sa ano, sa Philippines, di ba? Kumbaga naiinggit sa mga nanalo, no? Naiinggit tuloy. Nang-iinggit sila sa tingin ko itong Miss Cosmo, iniinggit nila ang mga Pilipino, no? Iniinggit nila yung mga Pilipino na parang pinapakita pa nila doon na parang kung paano, ano eh, kung paano, anong tawag dito, napaimbornal si Atisa Manalo. Kumbaga, yan naman pala eh. Malakas naman pala siya. Eh, bakit nyo pinaimbornal? Nangiinis ba kayo? Punyeta kayo? Di ba? Magpahinga na muna kayo, di ba? Eh, feeling ko pag nagpahinga kayo, pag bumalik kayo, eh, wala rin naman kayo magiging ganap. Di ba? Wala na kayo sa Philippines. Kupal ang pageant na yan, no? Luto na. Luto show ang datingan nito. Deserve na deserve nila yung ganyang ano, paimbornal na engagement nila, no? Dead man na dito sa pageant na to. Pweh! Di ba? Patawa kayo, nakakaloka kayo. You're so funny. Lesson learned niya, no, for crowning a not remarkable. Ayan, remarkable one, di ba? And marketable, ayan, no? For crowning not marketable and remarkable queen. They learned their lesson so hard, di ba? Nakakatuwa lang. Kaya nga, nasa Pilipinas pa rin talaga ang huling halakhak, di ba? Kumbaga hindi yata mabenta yung kanilang mga winners, yung kanilang first runner-up at saka yung kanilang title holder, di ba? No sponsors, di ba? At mga invites, di ba? Kaya ayan, naghahabol sila ngayon sa Pilipinas at kay Atisa Manalo. Umpisa pa lang, Diyos ko, palubog na or lumubog na, di ba? Ang organization. Lutuan lang pala, di ba? For massive engagement lang para kay Atisa Manalo. Sa tingin ba nila makakabawi sila? I don't think so. I don't think so. Hindi tayo mga tanga. Mga utu-utu tayo, mga mababait tayo, pero hindi tayo to the highest level na paimburnal at mga tanga, no? Dapat kung ganyan pala ang performances ni Atisa Manalo, dapat pinanalo nyo siya, di ba? Nakakaloka kayo. Laro itong Miss Cosmo organization na ito, di ba? Pinoy mismo ang magpapaangat sa isang organization, no, or sa organization nila. Pero ayun nga, talagang pinaimbornal nila sa top 5 si Atisa Manalo. Kaya ayun, kasama silang napaimbornal ng bonggang-bongga. While ito si Atisa Manalo ay nananatiling high caliber pa rin, no? Caliber talaga. High caliber pa rin sa mundo ng pageantry, no? Lalong-lalo na sa Pilipinas at sa mga kababayan natin, no? Kinikilala, tinitingala, ang Miss Cosmo at si Kitut. Ano na, di ba? At saka si first runner-up, di ba? Nakakaloka. Ay, naku, wala akong masabi. Ang daming English post, sa totoo lang, no? Kaya, kumbaga, at saka article, no? Ang daming English post or articles na pinopost about Atisa Manalo, na ganyan-ganyan. Kaya siguro naisip nila na paingayin si Atisa Manalo dyan sa social media account nila. Kasi alam nila, si Atisa Manalo, medyo umiingay-ingay ngayon sa sa mundo ng pageantry sa social media, na umiingay nga na baka lumaban daw ulit ito, no? Dahil daw ginagalaw na daw nito unti-unti ang baso sa paglaban ulit ng sa Miss Universe Philippines. So gusto nilang makisabay. Gusto nilang makisabay, no? Sa ingay ng pangalan ni Atisa Manalo, halatang halata na manggagamit to the highest level itong organization na ito, di ba? They are just using Atisa Manalo, obviously, no? Again, for the engagement, for a clout, di ba? That's what you get, di ba? That's what you get when you crown a very questionable one, di ba? Ganun talaga. Si Atisa Manalo, yung followers niya, 400,000 plus, di ba? Sa Instagram, sa yata sa Facebook page, parang 300,000 plus, di ba? While itong si Ketut, 200,000 lang, di ba? Plus, yung Miss Cosmo organization, Instagram and Facebook nila, parang 200,000 plus lang din, di ba? Hindi na pumapalo na mataas. Bumagsak pa yung kanilang mga subscribers sa YouTube. Ganun talaga, nilaro nyo kami. So gusto nyo pala ng laro, di ibibigay namin sa inyo ang bonggang-bonggang laro, di ba? Ganun talaga yun. So it's a tie, di ba? Wag nyong ginaganyan ng Pilipinas. Kasi pag ginaganyan nyo ng Pilipinas, ibang magalit, ibang magtampo. Ang mga pins, di ba? Ang mga pagpag, di ba? Ang sabi nga ng mga Indo, mga pagpag daw tayo. Oh, well, so be it. Pero syempre, ang kalibre at ang, anong tawag dito, ang pagka-powerhouse ng Pilipinas ay hindi mawawala
sa record, 'di ba, sa mundo ng pageantry, 'di ba? So ayun, nganga na lang kayo diyan, 'di ba? Cry-cry na lang kayo diyan sa tiyabi-tiyabi. Isama niyo si Bawang, 'di ba? Pati yung title holder nila at yung first runner-up na sinasabi nilang deserving daw, 'di ba? Total powerhouse naman kayo, 'di ba? Indonesia. O di kayo na magpaingay diyan sa ano, sa Miss Cosmo. Eh kung powerhouse talaga kayo, eh bakit hindi niyo mapaingay ang Miss Cosmo, 'di ba? So, ano nangyari sa kanilang title holder, di ba? So, masasabi ko dito, well, siguro talaga nga bumagsak ng bonggang-bongga, no? Nalugi sila sa tingin ko talaga, no? Yung organization. At ayan nga, nakakarma na sila. Sa tingin ko talaga, hindi ito pampalubag eh. Hindi ito pampalubag loob. Panggagamit ito sa totoo lang mga buweks, no? Di ba? Anyway, mga buweks, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Magingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now mga blacks and I love you all. Bye! See ya!